Posible daw pumalo, nasa 100 pesos per liter yung presyo ng diesel sa susunod na linggo. Pero parang parang done deal based sa mga interviews dun sa sa mga experts na interview from the morning until kaninang hapon. Asahan na. Asahan na po ninyo napapalo sa 100 pesos per liter nga yung presyo ng diesel. Next week po yan ha. Yan ay pagtataya ng ilang industry sources. 20 pesos po kada litro ay inaasama magiging pagtaas sa presyo ng diesel at kerosene. Habang 10 piso hanggang 15 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Patuloy pa rin kasi ang gulo at ang bombahan po sa Middle East, sa lubang nakakaapekto sa maraming bansa lalo na yung presyo ng langis doon sa world market nga ang natamaan ito. Nagkakaubusan na rin po sa ilang gasolinahan kaya ang ilan sa ating mga kapatid na motorista ay pahirapan na sa magpapakarga. Kaya babalabuli ng Department of Energy pwedeng pagmultahin at makulong ang mga mapapatunayang nag-hoard o nag-overprice ng produktong petrolyo. Matanda ang sinabi ng ahensya na sapat ang supply ng langis hanggang Abril. Pero dahil nga may nagpa-panic buying, pwedeng maka-apekto sa supply natin. Pero Chiki, ano pakiramdam? Diesel ka, alam ko. 100 pesos. Napakasakit. Pero Okay. sa week na to, hindi ko pa naramdaman yung pagtaas ng Pero presyo. naglagay ka na, di ba? Kasi nga, naglagay na ako nung naglagay ka 65 pa lang, nung Oo. Monday night. Okay. Kasi So, hindi mo na na-experience ang 80 pesos? Hindi na. Doon ako sa 65. So, magugulat na lang tayo kung kailangan na natin magpa-diesel, magpakarga Next week, ulit. Pero sabi ko sa iyo, di ba, more than 2 weeks siguro yung, yeah. yung full tank ko na yun eh. Oo. Ang nasa isip ko yung kagabi eh. Kasi nag-celebrate kami ng birthday nung asawa ko, si Carlo. Hello, happy birthday, Carlo! Naisip ko yan, nagpunta kami doon sa mall na malapit sa atin. Oo. Alam mo, nag-uusap kaming dalawa na, galing siya sa office niya, maglalakad siya, maglalakad ako from condo. So naglakad kami kasi iniisip namin, mahal yung gas, subukan natin kung kaya nating lakarin. Alam mo, 30 minutes yung nilakad ko, na-relax lang na walk Naka 30 minutes ako papunta dun sa mall na yun, galing dun sa bahay namin. So iniisip ko, kung sa bagay, maganda na rin to, nakatipid ako ng gas at the same time, nagkaroon ako ng extra steps for health na rin siya. Exercise, di ba? Ang nakakalungkot din, yung report kanina sa atin sa Frontline na may mga gasoline stations na kumbaga walang supply. Wala silang maibenta dun sa mga bumibili ng gasolina, ng diesel. Pero we're not even sure if shortage nga ba talaga sa supply yun. Kasi baka mamaya, ang hinala nung iba, baka itinatago, ilalabas nila yung inventaryo kapag mas mataas na yung presyo. Yeah. Diba? So, may mga ganyang concern. Ako naman, ang sinasabi ko lagi kay Ed, nandito siya nung nag-sub siya, na ang problema kasi sa pagtaas na ganyan, ang bagal niyang bago bumalik. Di ba kung mag-normalize naman, parang yung pagbaba niya, halos hindi mo maramdaman. Unlike ito, na naramdaman natin, tama si Ed, yung sinabi niya na pabulos, pag tumataas, ang Rocket bilis. and feather syndrome ba Pero nun? kapag Or pababa, phenomenon? parang feather-like na daw, na ganyan daw kabagal, bumabagsak yung Totoo Lagi din naman naman. eh. Totoo rin Oo. naman. Kaya na sobrang taas ngayon before natin maranasan ulit yung level na nasanay tayo, matagal. Kaya nga kung pwede lang sana i-reflect lang nila yung presyo nung world market kapag tumama na dun sa supply nila. Kasi yung inventory ngayon, nabili naman nila yan at a lower price. Okay nila umamin. Diba? Kaya lang, ang mangyayari din dyan, kapag nag-roll back, dun palang magre-reflect yung increase. Diba? So, ang ginagawa ng oil companies, kung ano yung lumalabas dun sa world market, nire-reflect na lang nila. Kaya lang ang worry natin, yung rollback nga sana, ma-reflect din agad kapag nag-rollback Paunti-unti lang gagawin. Yun Utay-utay. Ibig sabihin, at least 1 month natin maramdaman Yes, kung ganito. Pero the thing is, may tulong na para sa mga nangangailangan. Sana all nga lahat Sana tayo matulungan. all.